Pero pag nakikita ko yung mga bata doon, nagpapagamot na, doon nakikita ko talagang bakit nararanasan yun ng mga bata. So yun, may gawa na akong hagdan guys. Pagawa na ako ng hagdan. Kasi kailangan talaga. Ang hirap umakyat pagka walang tungtungan. So yun. Yun, nung may kwento ko lang din uli. Lumuwas kami ng Maynila at nanuluyan sa kumpare ko. Halos 2 linggo kami nun. Balikan kami sa mula Bacoor, Cavite sa kanila hanggang PGH. Halos 2 oras hanggang 3 oras din pag matraffic ang biyahe para ipa-check up yung anak namin. Pero ganun pa man, naging matatag pa rin kami dahil kailangan namin siyempre dasal at pananalig sa Diyos. Maraming pinagdaanan nung mapunta na kami sa loob ng ospital. Nandun yung makikita mo yung mga ibang bata na yung anak ko, naaawa na ako sa kanya, pero pag nakikita ko yung mga bata doon na nagpapagamot na, doon nakikita ko talagang masakit isipin na bakit nararanasan yun ng mga bata. Siyempre, kasama ko na rin sa dasal na sila ay gumaling araw-araw, tuwing kakain, tuwing matutulog, ay pinagmamasdan ko ang bawat isa sa kanila. Masakit. Yung sakit na hindi nila maipaliwanag pero isinisigaw nila na may masakit. Yung tatanungin mo naman sila na saan banda, hindi rin nila maituro kasi mula sa ulo hanggang paa may nararamdaman silang masakit. Bukod sa araw-araw na sila ay tinuturukan ng gamot, kinukuhanan ng dugo, ng blood sample para mamonitor sila, ay dagdag yun sa sakit na parang puso namin ang tinutusok. Ikinukwento ko ito hindi sa para magpaawa, pero kinukwento ko to para maging awareness na rin sa mga magulang na nakakaranas ng ganito. Maging matatag po tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, mga kaibigan ko na nakakaranas ng ganitong hirap. Magdasal lang tayo.